Okay, kailangan ng iglesia number 2. Sumainyo ang kapayapaan mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya. Sa unang bahagi ng topic na ito na kailangan ng iglesia ay nakita natin ang kahulugan ng iglesia o congregation sa panahong iyon na tumutukoy sa mga tao o grupo ng mga tao. Silang lahat ay naibilang sa templong banal at katawan ni Kristo o iglesia sapagkat natanggap nila ang kapahayagan ng Amang nasa langit na kung saan ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, di ba sabi natin, Kristiyano ako? Mananampalataya ito. Ang tanong, maaari bang mag-isang mananampalataya o magsolo, hiwalay sa iglesia? Kung sinasabi nating ligtas na ako, ngunit nabubuhay naman labas o hiwalay sa iglesia, sa buhay kaisa sa templong banal at kaisa sa katawan ni Kristo, kung ang buhay ay nakahiwalay dito, kaibigan, isa iyang malaking katanungan, isang malaking problema, at ang solusyon sa kalagayang iyan ay, kapatid, kailangan ang iglesia. Sapagkat sa iglesia, nababago hanggang wangis ni Kristo. So, ano po ba ang nais ng Panginoon sa iglesia? Nais ng Panginoon sa iglesia ay maabot natin ang kapuspusan ni Kristo. Tingnan po natin. So, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay ibanghilista, at ang iba ay pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Fullness of Christ. So naglagay ang Diyos sa iglesia ng apostol, propeta, ibanghilista, pastor at mga guro upang tayo'y matuto hanggang maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ng Panginoong Hesukristo. So pagkatapos nating mapabilang sa iglesia, bakit yung mga maling gawain hindi na ginagawa? At ang mga tamang gawain nagagawa na? Bakit? Sapagkat sa mga kapwa mananampalataya at sa mga tagapamunong elder, tayo ay natututo sa mga aral at pamumuhay nila. Dahil dito, gusto nating ipakita sa mga kaiglesia, sa isa't isa na we belong. We belong here. Kaisa tayo sa iglesia. Nanyo po. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Yung ano po yung ilaw na yan? Yan po yung iglesia, yung representative ng liwanag ng Panginoong Hesukristo dito sa sanlibutan. Sila ay lumalapit sa ilaw, tayo ay lumalapit, nakikisa sa iglesia upang malinaw na maihayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. So, nais nating maipahayag sa lahat ang mga gawaing umaayon at pagsunod sa Diyos. Yamang ito ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ang mabago hanggang wangis ni Kristo. Ating ang aralin ang buhay patutuo ng Panginoong Hesus sa tatlong mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig.
Umpisahan nga po natin ang kapuspusan ni Kristong ito sa pananampalataya. Wangis ni Kristo sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay kadalasang napapatunayan at nasusukat sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating mga buhay. At papaano po itong pinanghawakan ng Panginoong Hesus? Yes, I am. Ganyan niya pinanghawakan. Tingnan po natin mga kapatid. So, si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo ba ito mula sa iyong sarili o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Si Pilato ay sumagot, "Ako ba ay Hudyo? Ang iyong sariling bansa at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo sa akin. Ano bang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito." Sinabi sa kanya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ay hari." Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig." Sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ang katotohanan?" At nang masabi niya ito, ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila ay sinabi, "Wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya." Sa puntong ito, makikita natin kung papaanong pinanghawakan ng Panginoong Hesus ang kanyang pananampalataya tungkol sa kanyang sarili. At hindi niya itinakwil ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Dahil dito, nagpakita ang Panginoong Hesus kung paanong sasagutin ng mga nagtatanong ng tungkol sa ating mga pananampalataya with explanation. Kaya nga kung tatanungin ka kung born again ka ba? Answer 8 with confidence through explanation. Sabihin natin na, oo, ako po'y born again dahil sa aking pakikipagtipan sa Panginoong Hesukristo. Kaya, be a Christian. Huwag nating ikahiya kung sino tayo, gaya ni Kristo. Hindi niya ikinahiya ni tinanggi kung sino siya, kung ano ang pananampalataya niya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. So, kahit na tinalikuran na siya ng lahat sa pagkakataong iyon, pinanghawakan pa rin ng Panginoong Hesus ang kanyang pananampalataya. Hindi niya ipinagkaila ang tungkol sa kanyang sarili. And then, paanong pinanghawakan ng Panginoong Hesus ang kanyang pananampalataya? In God alone. Tingnan po natin.
Siya'y muling pumasok sa palasyo ng gobernador at sinabi kay Jesus, "Taga-saan ka?" Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Ayaw mong makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may kapangyarihang ikaw ay ipapako sa krus?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas, kaya't ang nagdala sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan." Ang Panginoong Hesus sa pagkakataong ito ay hindi man lang natinag ni isuko ang kanyang pananampalataya sa isang tao. Naniniwala ang Panginoong Hesus ng mga nasa kapangyarihan ay pinagkalooban lang ng Diyos at ipinahintulot ng Diyos ang mga pangyayari sang-ayon sa kalooban at kaparaanan ng Diyos Ama. Sa ganitong kalagayan, kadalasang yumuyuko ang pananampalataya ng iba. Natitinag ang pananampalataya sa Diyos at naibabaling sa nagagawa ng tao. Kaibigan, kung totoong may pananampalataya tayo sa Diyos, huwag nating ibigay ito sa tao. Ibigay natin sa Diyos. Maniwala sa Diyos. Trust God. Bakit nakapagtuturo ang mga pastor, ang mga elder o ang mga teacher? Bakit ang mga nasa gobyerno nagagawa nila ang mga ginagawa nila? O kung sino mang nasa kapangyarihan? Bakit? Verse 11, "You would have no authority over me at all unless it had been given you from above." Then, kanino natin ibibigay ang ating pananampalataya? Kapatid, panghawakan natin ang pananampalatayang wangis kay Kristo. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, kaibigan, kapatid, basta't ilaan natin ang ating pananampalataya sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, kasama ka sa mga ehemplo, modelo ng buhay patotoo. Ang dahilan kung bakit ang iba'y nakakapagpatuloy sa buhay pananampalataya ay isa sa inspirasyon nila ang patotoo mong wangis ni Kristo sa pananampalataya. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. So, puspusan ni Kristo, wangis ni Kristo, wangis ni Kristo sa pag-asa. Kapatid, ano nga ba ang pag-asa nating mga mananampalataya? Kung mananampalataya ka, tiyak ako, ang pag-asa mo at ako ay ang pag-asa nating lahat ay siyang pag-asa rin ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi pa ito ang pag-asa mo, ang bahaging ito ang magkukumbinsi sa iyo. So, ano ang pag-asang kasama ni Kristo? Siyempre, una, ipinaghanda niya tayo ng matitirhan. So, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Kung dito sa mundo, ang pangako ay napapako, sa Panginoong Hesus, ang pangako niya ay pag-asa nating lahat.
Walang ibang higit na tatamis pa ang mayroon kang mauuwi ang tirahan. Wala man siya ngayon dito sa mundo, ngunit ipinaghanda niya naman tayo ng matitirahan doon sa bahay ng Ama. At siya ay babalik upang isama niya tayo sa pag-asang siya ang naghanda. And then, ang pag-asang hindi niya tayo iniwang nangungulila. At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay mananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Isa sa mga pangako ng Panginoong Hesus ay ang pagbibigay ng Ama ng banal na Espiritu upang ating makasama magpakailanman, upang hindi tayo mangulila dito sa sanlibutan habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. At ang bigay na banal na Espiritu ang pag-asa nating lahat sa kanyang muling pagbabalik. So, ngunit kung ang Espiritu, yan po yung banal na Espiritu na siyang bumuhay sa Panginoong Jesucristo ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. So, yung banal na Espiritu na ibinigay upang hindi tayo mangulila ay ang siyang magiging dahilan upang mabuhay ang ating katawan na may kamatayan. And then, yung banal na Espiritu, yan din yung subalit ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa amin ay ang Diyos. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ng Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. So, yung banal na Espiritu, ito yung selyo, seal, tatak mula sa Diyos bilang paunang bayad. Guarantee na siya'y tayo ang kanyang babalikan. And then, yung banal na Espiritu, again, another part, it's a seal. So, sa kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumumpalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, yung banal na Espiritu na ibinigay upang hindi tayo mangulila ay siya rin ang magiging pag-asa natin upang tayo'y magkaroon ng muling pagkabuhay. So, ano yung pag-asa natin? Binigyan niya tayo ng kapanatagan, peace of mind. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako'y aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. Bakit ang mga alagad sa unang tipan ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at pasakit?
Bakit? Sapagkat mayroon silang peace of mind, wangis kay Kristo, kapayapaang mula kay Kristo. Narito ang oras at dumarating na. At dumating na nga na kayo'y magkawatak-watak, ang bawat isa sa kanyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. So, ipinauna na ng Panginoong Hesus ang gagawin ng mga alagad sa Kanya na pagtalikod. Sa kabila nito, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, have peace in mind. Bakit? Bakit po? But take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po, mga kaibigan. Yung peace of mind na mayroon ng Panginoong Hesus, na kung saan, ba't ka matatakot sa mga nangyayari? Ang Panginoong Hesus, napagtagumpayan niya ang sanlibutan. Kaya nga, mapagtatagumpayan din natin ang sanlibutan. At sa mga panahon ng kabalisahan, sa mga panahon na kung saan tayo ay nalilito, just pray. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo sa ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Hesus. So, ibigay natin sa Diyos ang mga nangyayari, idulog natin ito sa Kanya, at ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip upang ating mapagtagumpayan ng mga sitwasyon ng may peace of mind upang hindi tayo maigupo. Then, wangis ni Kristo sa pag-ibig. Why do someone feels in church? Am I belong here? O is he belong here? Why? Because of lack of love. Kung walang pag-ibig, that's it. That's the reason. Kung sa commercial, saan aabot ang 20 pesos mo? Dito naman ay saan aabot ang pag-ibig mo? So, wangis ni Kristo sa pag-ibig. Then, tingnan nga po natin, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang kanyang oras. Dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang katapusan. So, ipapakita niya ngayon yung kanyang pag-ibig sa kanyang iglesia. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay kanyang ipinakita at ipinadama sa kanyang mga alagad
sa kanyang iglesia at hanggang saan umabot ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa mapagpakumbabang halimbawa. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan. Itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Mahal kita pero dapat ganito gawin mo. Ganun po ba? Makikita natin dito na ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay ipinakita at ipinadama niya sa kanila sa mapagpakumbabang halimbawa. At ito ang kadalasang problema natin, mga kapatid. Nahihirapan tayong magpakita ng mapagpakumbabang halimbawa. Ang abutin ng isa't isa o ipaabot sa isa't isa ang pag-ibig, wangis ng kay Kristo. Hindi po ba maabot, kapatid? Cannot be reached pa? Ngunit ang Panginoong Hesus, inabot niya tayo. Ipinakita niya ito sa kanyang mapagpakumbabang halimbawa ng pag-ibig. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo." Nagbigay ang Panginoong Hesus ng halimbawa. Ano ang kulang sa ating paglilingkod? Pag-ibig na mapagpakumbaba. Asan na ba sila? O where is the love? Naabutan po ba natin sila? O naabutan ba nila tayo? Mayroon po bang pag-ibig sa ating paglilingkod sa iglesia? Then, wangis ba ng kay Kristo ang pag-ibig? Here is the next problem. Tanggapin ng may pagpapakumbaba. Lumapit siya kay Simon na nagtanong sa kanya, "Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang ginagawa ko'y hindi mo pa naunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." So, asan na sila? Ayaw nilang tanggapin ang pag-ibig sa mapagpakumbabang pagtanggap. Kaya pala, kapatid, kung hindi natin matanggap ang paglilingkod ng may pag-ibig ng representative ng Panginoong Hesukristo, anong sabi po sa verse 8? Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Ito po ang napakalaking issue ng mga mananampalataya, ang pagtanggap ng may pagpapakumbaba. Because we setting our own standard, creating our own barrier.
Parang mali po ata kayo. Yan ang sinasabi natin sa sarili. Kapatid, kaibigan, tanong lang sandali. Wangis ba ni Kristo ang paglilingkod nila ng may pag-ibig sa atin? Then, the problem is us, tayo. Baka kailangan, kapatid, kaibigan, magpakumbaba muna tayo. Baka masyado tayong mataas, hindi nila tayo maabot, o verse 8 talaga tayo. Walang kaugnayan kay Kristo. Kung paglilingkuran ka, kapatid, magpalingkod ka. Andito ka na nga pero wala palang kaugnayan kay Kristo. Ang sakit, di ba? Last problem. Appreciate the effort. So, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na ngunit hindi ang lahat. So, asan na sila? Kulang pa po ang ginagawa ninyo. Dapat pati ito, dapat ganito pa. Ito ang mga palaging may napupuna. Mga hindi marunong mag-appreciate ng pagpapakumbaba ng iba. Dahil sa ganitong problema, marami ang natatamlayan ng pag-ibig hanggang tuluyang maglaho na nga ang unang pag-ibig. Pero sa iyo, kapatid, na hindi nagpapapekto at tinatayuan mo ang pag-ibig wangis kay Kristo, then isa po kayong mabuting halimbawa. Totoo ngang ang pag-ibig mo ay naiwangis kay Kristo. Ipagpatuloy mo yan, kapatid. At ang amang nasa langit ang maggagantimpala sa iyo. So, wangis hanggang wangis ni Kristo sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Maiwawangis tayo sa mga ito sa loob o kaisa ang iglesia. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig na ginawa at ipinakita ng Panginoong Hesus ay hindi lang para sa amang nasa langit, kundi para rin sa ating lahat. Sa sinabi niyang, itatayo ko ang aking iglesia. Tayo ang kanyang iglesia. Kaya nga, it is a must to compare our faith, hope, in love, not to others, but rather compare it to our Lord Jesus Christ. Wangis ba ni Kristo, kapatid? Din ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at mula sa Panginoong Hesukristo ang nawa ay sumaatin. Amen. Sa susunod na talakayin naman ay tatalakayin natin ang kailangan ang Iglesia number 3. Hanggang sa muli, mga kaibigan at mga kapatid.